Sino po dito excited na marinig ang salita ng Panginoon? Amen. Alam ko po, we're all excited and kahit na maulan, wala pong makakapigil sa pagsamba po natin sa Panginoon. Amen po. Amen po. Lakas ng ulan kanina, pero salamat po dahil totoo nga po na ang mga anak ng Panginoon walang inaatrasan. Amen po, kahit ulan. Amen po. Amen. Sige po, papurihan po natin ang Panginoon. Minsan pa, palakpakan po natin siya. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Sige po, yung malakas na palakpak para kay Jesus. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. And today, nakaraang linggo, celebrate po natin ang second year anniversary po natin. At gusto ko pong maintindihan po natin na grace lang po ng Panginoon yun. Kaya po tayo nakaabot ng ganun kasi habag lang po ng Panginoon, kabutihan lamang po ng Panginoon. At alam niyo po, kaya po ako bago ko po gawin itong mensahe, sabi ko kay Lord, Lord, ano ba pwede kong i-share? I-share sa congregation. Alam niyo po, ang sabi sa akin ng Panginoon, siyempre ang tema natin, moving forward, tama po. Kapag iintindihin po natin yun, maganda po siyang pakinggan, tama? Pag sinabing moving forward, parang ang dali-dali niyang gawin. Pero sa totoo lang po, marami pong magaling sa umpisa. At alam mo yun, sa dulo, wala na. Marami pong taong magaling lang sa umpisa, pero sa dulo, wala na. Diba? Tama po ba yun? Totoo po ba yun? Diba? May mga kilala ba kayong ganon? Magaling lang sa umpisa, pagdating sa dulo, ewan ko na sa'yo, di ba? Di mo na maintindihan. At alam niyo po, siguro po sa pag-move forward po natin kay Lord, talagang darating po sa punto na tayo po ay mawawalan ng gana dahil po sa sobrang rami ng pagsubok na pinagdadaanan natin, maybe, and it might be minsan na pipigilan po tayo mag-move forward o tumitigil tayo sa gitna. Kasi nga, may na-encounter tayo na obstacles, may na-encounter tayo na mga struggles, problems sa buhay po natin. At minsan mapapatanong tayo, mag-move forward pa kaya ako? Gustuhin ko pa kaya mag-move forward after ng mga bagay na naranasan ko. Alam niyo po, kung meron man pong isang salita para po tayo ay mag-move forward at manatili po tayo hanggang sa finish line, na sinet po ng Panginoon sa atin, para makarating po tayo sa finish line, sa dulo. Alam niyo po, nang tayo po ay malakas. Alam niyo po, meron pong isang word na binigay po sa akin ng Panginoon at ito po yun. It is the word passion. Sabihin mo nga, passion. Kung merong magpo-fuel, kung merong maggagas sa ating pag-move forward, yun po yung salitang passion. Ang salita pong passion. Kaya today, alam niyo po, bago po impesahan ang ating pag-uusapan ngayon, alam niyo po, meron pong isang tao na sobrang passionate at ang pangalan po niya ay si Roger Bannister. On May 6, 1954, si Roger Bannister po became the first man in the history to run a mile in less than 4 minutes. Imagine that, natakbo niya po yung 1 mile. Pag yung kinonvert niyo po yung 1 milya, ang katumbas po niyan, 1,600 kilometers. Ayan po yun. 1.6 kilometers. Ang katumbas po ng 1 milya. At tinakbo lang niya po yun sa loob ng 4 na minuto. Less than 4 minutes pala. Hindi po 4 minutes. Less than 4 minutes. At alam niyo po, bago niya po takbuhin yun, wala pa pong nakakagawa nun. At sa mga runners po, sa mga competition, wala pa pong nakakagawa nun. At nag-iisip sila. Ito si Roger Bannister, nag-iisip siya na iniisip niya, kaya kong gawin yan. At alam niyo po, even scientists, sinasabi po nila, agreed that yung pagtakbo po ng 1 milya ng 4 na minuto was physically impossible for humans. And running at such a speed would cause the heart to explode. Ang sabi po ng mga scientists, imposibleng magawa ng isang tao yun, natatakbuhin niya yung 1 milya sa pamamagitan ng 4 na minuto. Even the scientists agreed. At marami pong tao ang sinasabi kay Roger Bannister na hindi mo kakayanin yan. Pero syempre, si Roger Bannister, he's so passionate sa pagtakbo. At talagang nag-training po siya, talagang nag-practice po siya tumakbo ng tumakbo, hanggang isang araw, magawa niya po yun, bagay na yun.
At marami pong crowd yung nanunood sa kanya. At namangha, kasi yung imposible, naging posible. Yung impossible, naging possible. Yung bagay na sinasabi ng tao na hindi kaya, kaya pala. Kaya alam niyo po, sa psychology, meron pong tinatawag na Roger Bannister effect. Kung may Google kayo, masasearch niyo po yan. Ang ibig sabihin po nun, after po na nagawa ni Roger Bannister yun, yung mga runner na sinasabi nilang hindi kaya, ginawa nila yung ginawa ni Roger Bannister, nag-practice sila at nagawa rin nila yung imposible. Nag-gets niyo po yun? Yung ginawa ni Roger Bannister, hindi lang siya yung nakagawa, nahawaan pa niya yung iba. Kaya nagkaroon po ng tinatawag na Roger Bannister effect. And I hope and I pray na tayong lahat ay magkaroon rin po ng ganong epekto. Ano po, sa lahat na makakasalamuhan natin, sa pamilya natin, sa lahat ng ka-workmate mo, ka-office mate mo, ka-schoolmate mo, ka-churchmate mo, ano po, na magkaroon po ng epekto yung pananampalataya natin, yung passion po natin sa mga nakakasalamuha po natin. Amen po ba yun? Kaya today, we will be talking about, pakilabas, ignite the passion. Can we say it again? Ignite the passion. Ignite the passion. Alam niyo po, medyo masakit yung lalamunan ko ngayon. Kaya kung okay lang po, ayoko masyadong sumigaw ng sumigaw kasi medyo parang uubuhin po ako. Kung nag-agree po kayo sa akin, just say amen. Okay ba yon? Para alam ko nagkakaintindihan tayo, hindi na ako lalakas ng boses. Okay ba yon? Tulungan niyo po ako. Okay lang ba yon? Ayun, kasi ako po yung preacher na ayoko po nang hindi sumasagot kasi nananampal po ako ng tulog eh. Joke lang po, joke lang. Ayoko po ng hindi interactive kasi feeling ko hindi nakikinig, hindi natututo. At ayoko po na mangyayari po yun kasi pumunta tayo sa lugar na ito, nag-prepare ka na lang rin naman, naligo ka na lang rin naman, minsan lang yan. Di ba? Nag-bihis naman tayo ng maayos. Gusto natin i-make sure na may maiuwi po tayo. Amen po ba doon? May matututunan po tayo. Amen po ba doon? Amen. Kaya ngayon, let's talk about ignite the passion. Can we say it again? Ignite the passion. Can we say it with passion? Ignite the passion. Ayan may gigil. Sabi mo sa katabi mo, ignite the passion. Yung may gigil. Gusto ko yung kumakagat. Ignite the passion. Ganon. Ignite the passion. Yan. Pag sinabi pong ignite the passion, what does it mean? Ano po ba Tagalog ng ignite? Pag-alabin, pasilabin, diba? Umpisahan, ayan po yun Ignite, umpisahan. Kaya po, alam nyo po, pag sinabi po nating passion, umpisahan daw po yung passion. Pag sinabi po nating passion, it is a strong feeling of enthusiasm or excitement. Ayan po pala yun. Kapag ikaw daw po ay passionate, ikaw daw po ay may enthusiasm. Ano po? Pag sinabi pong enthusiasm, may saya. May galak. Tignan mo nga yung katabi mo, may saya ba yan? May galak ba yan? Feeling excited ba yan? Diba? Pag passionate ka daw, yan daw po ay mayroon kang enthusiasm at excitement, and passion is an intense emotion. It is a compelling enthusiasm or desire for something or someone. Ayan daw po ay talagang, alam mo yun, may desire, may merong intense na emotion. Ayan po yun pag sinabing passion. Pag sinabing passionate kaya pag sinabing passionate ka, yun meron kang excitement, may galak ka. Alam mo yun, yung may gigil, gano'n, may gigil ka. Alam mo yun, may gusto kang mangyari. Yun yung passionate. May intense emotion. Pinanggigigilan mo. Ayan po pala yung ibig sabihin ng passion. Kaya po, alam nyo po, gusto ko po kayong tanungin. Totoo po ba ito that nothing great is ever accomplished in life without passion? Totoo ba yan? Totoo po, no? Na nothing great is ever accomplished in life without passion. Kapag wala daw pong passion, wala kang ma-accomplish na greater things. Wala kang ma-accomplish na magandang bagay. Lahat pang mediocre lang. Lahat, alam mo yun, parang may tawag na Hindi ko masabi yung word Tulungan niyo ako. Average lang, di ba? Nandun lang sa status ko lang. Pambihira, yun
andun lang pag kung hindi ka daw passionate, yung normal lang. Sabi mo, normal lang. Yung normal lang, yung nakikita mo kahit saan, ayun po yun eh. Pag hindi ka daw passionate, pag wala daw passion, nothing is great na ma-accomplish mo sa buhay mo. Kaya po, passion is what energizes life. Tama po ba yun? Passion makes the impossible possible. Passion gives you a reason to get up in the morning. Alam mo yun? Yung passion po, yun nanggigising sa'yo sa umaga. Hindi mo na kailangan ng alarm clock pag passionate ka. Kasi yung kailangan mong gawing gigising sa'yo. Without passion, life becomes boring and monotonous. And passion, is what causes explorers to boldly go where no man's gone before. And kaya po, passion is vital for your success. Kung gusto mo maging successful, you have to be passionate. Kaya po tayo merong magagandang music ngayon. Kaya meron tayong mga magagandang architecture ngayon. Kaya may magagandang movies na napoproduce. Kasi po merong mga great and passionate people na gumagawa po nun. Kaya po nila nagagawa na accomplish yung mga great things kasi passionate sila. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Kaya kapag hindi ka pala passionate, wala. Parang monotonous lang ang buhay. Normal lang. Kaya po, you will never accomplish anything significant if you do not have a passion in your life. Wala kang ma-accomplish na magandang bagay kung hindi ka passionate, kung walang passion sa puso mo. Kaya pwede ba, tapikin mo yung katabi mo ngayon, tapikin mo yung balikat, sabi mo sa kanya, maging passionate ka, tol. Maging passionate ka, be. Te, maging passionate ka, te. Ayan po yun eh. And alam niyo po, to live life correctly, it will take passion. Kaya, in Mark chapter 12, verse 30, alam niyo po, may nagtanong kay Jesus eh. Di ba? Sa passage po, sa verse 12, may nagtanong kay Jesus, sabi niya, Lord, Jesus, ano ba yung greatest commandment? Ano ba yung pinakamahalagang utos? Anong sabi ni Lord? You are to love the Lord, Yahweh, your God, with a passionate, ano daw po? With a passionate heart. Ang sabi ni Lord, mahalin mo ako. Hindi mo lang basta mahalin, with a passionate heart. At it says here, ang sabi dito, from the depths of your soul, with your every thought, and with all your strength, this is the great and supreme commandment. Ayan po ang supreme commandment ni Lord. It is for us to love Him. Not just to love Him, but to love Him passionately. With every thought and with all our strength. Kailangan po, ganun po ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen po. Kaya, tanongin mo yung katabi mo, mahal mo si Lord? Ito, sundan mo ng kasunod. Passionate ka ba? At naniniwala po ako, ang mga anak po ng Panginoon at umiibig sa Panginoon, lahat po tayo passionate, amen po, sa pag-ibig po natin sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Amen. And, totoo po yun eh. Ito po ang salita ng Diyos eh. Salita po ni Jesus, sabi niya, mahalin mo ako with a passionate heart. Kaya po, napakahalaga pala na passionate rin po tayo. Kasi minsan, ang buhay po natin, sa totoo lang, hindi na po nagiging passionate sa pagsamba natin sa Panginoon. And bago po yun, alam niyo po, gusto ko pong sabihin sa inyo that God is not satisfied with us confessing our faith. Hindi po nasa-satisfy si Lord na sinabi mo lang na, Lord, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos nun, wala na. Hindi po ganun. Ang Panginoon gusto niya magkaroon tayo ng zeal. He wants us to put some muscle on it. Alam mo yun, yung may gigil, may enthusiasm, may excitement. Ganun po si Lord. Hindi lang basta na tinanggap mo lang si Jesus, tapos na. Tapos yung, di ba?
sobrang passionate ka na Sunday, talagang praise the Lord, hallelujah ka. Mamaya, pag uwi mo, kung ano-ano na namang gagawin mo sa buhay mo. Di ba po? Pagdating ng Monday hanggang Sabado, mundo, pagdating ng Sunday, church. Hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Paulit-ulit po ako, parang every Sunday nababanggit ko po sa inyo to kasi totoo po yun True salvation brings transformation. Ulitin ko po True salvation brings transformation. Kaya kapag hindi ka nagbago, tinanggap mo si Lord pero hindi na bago buhay mo, monotonous pa rin, ganun pa rin, pambihira, baka hindi mo natanggap ng totoo ang Diyos. Kung ang buhay mo, nung tinanggap mo si Jesus, kung ano ka dati at ganun ka pa rin ngayon, pambihira, baka hindi mo natutunan, hindi mo naintindihan talaga yung salvation na ino-offer ni Lord. Kasi ang tinuturo ng Bible, ang kaligtasan po, ang ino-offer po ni Lord sa atin na salvation, babaguhin ang buhay mo. Hindi lang sa langit, kahit dito sa lupa, binago ka na ng Panginoong Diyos. Diba? Yung dating hindi magandang pamumuhay ngayon, pambihira, yung makasalanan ngayon, nilinis ka na ng Diyos. Yung dating hindi ka gamit-gamit, diba? Dating hindi mapakinabangan, ngayon napapakinabangan na para sa gawain ng Panginoong Diyos. That's it. Kaya ulitin ko, true salvation brings transformation. Sabi mo, transformation. Tanongin mo katabi mo, transformer ka ba? Sagutin mo, Decepticons lang. Kalaban pala, no? Ayan po. Kaya, ulitin ko po, God is not satisfied with us just confessing our faith in Him. He wants us to have some zeal, put some energy, put some emotion into it, into your relationship to God. Kaya po, don't be half-hearted. Bigay po natin lahat ng meron tayo para sa Panginoon. And today, Jesus is saying to all of us, if you are going to follow me, you've got to go with passion. If you are willing to follow me, ang sinasabi po ng Panginoon sa atin ngayon, kailangan mo makargahan ng passion sa gas tank mo. Kaya po, napaka-importante na tayo po ay passionate kasi meron po tayong passionate na Diyos. Amen po. Kaya po ang mga anak ng Panginoon passionate Diba? May enthusiasm may excitement, may galak. Amen po. But sometimes, alam niyo po, ulitin ko kanina, sabi nga natin kanina, minsan sa paglilingkod natin, totoo po ba to? Na, di ba minsan, o sa mga matatagal na, sino po dito 10 taon na Christian? 15 years? 20 years? Yung 5 years na lang? Yung 1 year? Sino po dito hindi talaga Christian? Nagpapanggap lang? Sino dito kahit anong itanong ko, di ka magtataas? Pambira, parang wala akong kausap Uwi na tayo? Ulitin ko po, sino po dito 10 years na above na Christian? Yung 5 years. Totoo po ba yun na minsan, di ba, naalala niyo po nung unan yung nakilala ang Panginoon, excited ka? Yung alam mo yun, hindi ka magpapalit sa service. Di ba? Talagang may dala kang Bible. Di ba? Yung talagang magno-notes ka talaga. Lahat ng sasabihin ni pastor, talagang tutok na tutok ka. Di ba? Yung talagang init mo sa paglilingkod. Pero minsan naranasan nyo na po ba na sa tagal nyo na naglilingkod, aandap ka, magsasawa ka, mapapagod ka. Mga perfect pala talaga kayo dito. Tama po ba yun? Lahat tayo guilty. Siguro kaya hindi lang makaamin, no? Hindi lang makaamin kasi may may lang. Naintindihan ko po kayo doon. At alam niyo po, at some point, dumating rin po sa akin yun. Para lang pare-parehas tayo. Baka sabihin niyo, perfect rin ako. Dumating rin po sa akin yun. At kaya po, napaka-importante po ng passion. Kasi yung passion po yung nagre-remind sa atin kung paano po tayo magpapatuloy. Tandaan niyo po, ang buhay po is not measure sa length ng buhay. It's about the depth. Yung lalim ng buhay. Ang haba nga ng buhay mo, wala namang kwenta pinagagawa mo.
tayo nasusukat sa lalim. Sa depth. Intindihan niyo po ako? Kaya po, napaka-importante po ng passion kasi yun yung nagpo-fuel sa atin para magpatuloy po tayo. Pero alam niyo po, maaari po kaya namatay yung passion natin kasi may pumatay. Si Lord po gusto niya maging passionate sa tayo. Pero si Satan, gumagawa siya ng paraan para patayin yung passion natin. At ngayon meron po tayong 7 bagay na pumapatay ng passion. Sabihin mo 7. 7, yan. 7 bagay na pumapatay ng passion. 7 passion killers. At baka kamukha nyo ko ha, baka nakikita nyo po yung sarili nyo dito. Alam nyo po, unang-unang pumapatay sa passion ng isang Kristiyano. First, it is an unbalanced schedule. Ayan. Hindi nababalanse yung schedule niya. Hindi na alam yung kung saan ilalagay si Lord doon sa schedule niya. Marami sa atin, overwork. Kung hindi overwork, underwork naman. Ay, di ba? Tamad. Kung hindi sobrang sipag, tamad. Kaya po yung unbalanced schedule, yan pala pumapatay pala ng passion po yan. Pagka nakakalimutan mo na ang Panginoon at puro ka trabaho, talagang papatayin yung passion mo. Kapag nauna na puro trabaho na lang, pambira. Alam niyo po ang sabi ng Bible, in Psalms 127 verse 2, it's senseless for you to work so hard from early morning until late at night, fearing that you're going to starve to death. For God wants His loved ones to get their, ano sabi dito? Proper rest. Iba sa atin, sobrang busy mo sa trabaho di ba? Monday to Saturday, sobrang busy ka sa trabaho. Hanggang siguro kanina meron pa dito, may trabaho. Kaya pagdating sa church, tulog. Sa church na lang natutulog Di ba? Sobrang trabaho hanggang mamatay. Ang bihira. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Lord, ayaw niya ng ganon. Kasi gusto niya nagpapahinga ka rin. Sabihin mo, nagpapahinga ka rin dapat. Diba? Sabihin mo rin, wag naman sobrang pahinga. Wag naman sobrang pahinga. Kaya po, unbalanced schedule And minsan nami-miss out na natin. Kaya minsan ng tao, ang Kristiyano, na-end up nababurn out. Kasi bakit nababurn out? Kasi wala nang time kay Lord. Wala nang time kay Lord. Amen? Kaya po, alam niyo po, kaya binigay ni Lord yung trabaho, hindi po ako nagagalit dito ha. Gusto ko po maging honest sa inyo. Ang Panginoon po, binigyan ka ng trabaho para maging alipin mo yung trabaho at magamit mo sa Panginoon. Marami po kasing tao, alipin ng trabaho. Alipin ng trabaho, inalila ng trabaho, buong buhay niya, trabaho, may trabaho ako, may trabaho. Hindi ka na makapaglikod, hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapag-devotion. Diba? Wala ka ng time to meditate, puro trabaho na lang. At kahit sa ministry, ganun rin po. Hindi po pwedeng puro ka ministry nang hindi ka nakikipag-usap kay Lord. Mababurnout ka talaga. Kaya po, maraming tao na namamatay yung passion kasi unbalanced schedule. Ikaw ba to? Pangalawang bagay, unsupported lifestyle. Wow. Ano po ibig sabihin nito? Kapag wala kang, alam mo yung support, wala kang support group, wala kang C2S. Kasi walang tutulong sa'yo Sinosolo mo lahat ng bigat. Nakita na ba kayong taong ganon? Yung pag namroblema siya, biglang di na lang siya mahahagilap. Hindi na lang siya mahagilap, nagtatago na. Sinosolo niya yung problema. Diba? Kung hindi man problema, meron mga youth, sinosolo yung kilig. Sinosolo yung kilig, hindi sineshare sa leader, diba? Da-share mo rin. Diba? Kaya po yung unsupported lifestyle, pumapatay rin po yan kasi ang sabi po ng Bible, in Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 10, 2 are better than 1. Amen? Sabi dito, because if one falls down, his friend can help him up.
But pity the man who falls and has no one to help him up. Pity the man, kaawa-awa ang isang tao na mafo-fall, alam niyo po yun, na madadapa, na wala man lang tutulong sa kanya to get up, na tumayo, na maalalayan siya. Kaya, alam niyo po, ang buhay, hindi lang po yan para magsolo. Life is better together. Di ba? Life is better together. Kaya kung meron kayo, mga katabi mo ngayon, yan ang susuporta sa'yo. Misa kasi maraming Kristiyano, di ba, ayaw na mag-join ng small group. Misa nga, meron mga tao na ayoko na mag-church, basta one-on-one lang kami ni Lord. Basta ako, may connection ako kay Lord. Kasi ayoko maraming tao eh. Ayoko ng ganun. Hindi po eh. Know your theology. Ang sabi po ng Bible, di ba, ang church po ay katawan. Di ba? Si Lord po, si Jesus po yung ulo. Tama po ba? Tayo po iba't ibang parte ng katawan ng church. Tama po. Lahat tayo may kanya-kanyang role po sa simbahan. Di ba? Merong kamay, merong paa, merong may kilikili dito. Iba-iba kayo ng parte. Kaya iba-iba rin yung amoy. Ganun po. Kidding aside. Pero lahat po tayo, as a church, may kanya-kanya po tayo. Sabi ng Bible, tayo po ay iba-ibang parte ng katawan. Para tayong katawan. Si Lord yung ulo. Ngayon, ganito. Maraming Christian magsasabi na si Lord lang gusto ko. Gusto lang niya yung ulo. Sino ba dito nag-asawa ka, tas gusto mo lang sa asawa mo yung ulo lang? Hindi, gusto ko pakasalan ka, kaso ulo lang gusto ko eh. Hindi pwede, tama. Mamahalin mo yung buong pagkatao niya. Ganun rin po tayo. Hindi pwedeng sasabihin mo, mahal mo si Lord, pero hindi mo mahal yung church. Uwi na ako. Kaya hindi pwedeng mag-isa ka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng mag-isa ka lang. Sabi mo, kailangan mo ng suporta. Tapos sabihin mo, nandito ako para sa'yo. Tapikin mo yung dibdib mo, nandito ako para sa'yo. Ayan o. Kaya pinapatay po pala niyan. Kapag hindi ka nag-join sa C2S group, unti-unti ka mamamatay. Kaya I encourage you, church, maaari ngayon malakas ka. Pero kapag wala kang C2S, kapag wala kang small group na inaatinan, pambira, tandaan mo to, hindi ka tatagal. Hindi ka tatagal. Ulitin ko po hindi ka tatagal. Kaya kailangan tayo po, join tayo ng C2S group kasi doon ka mapapanalangin eh. Doon makikita, doon ka matutulungan kung ano yung mga weaknesses mo. Tama po, sino po ba dito? Sige, ito na lang. Sino po ba dito, lumalim ka sa pagkakristyano mo sa Panginoon dahil sa small group? Taas ang kamay. Kita nyo, di ba? Rami, di ba? Ayun po yun eh. Kasi alam natin na hindi natin kahayang lumalim sa Panginoon ng tayo lang. Because life is better together. Two are better than one. Yung two, di ba? Two better pa eh. Paano pa yung 4? Paano pa yung 12? Yung 21? Di ba po? Kaya, we need each other. Kasi we all will fall. Lahat po tayo pwedeng mag-fall. Lahat po tayo pwedeng mag-fail. Lahat tayo pwedeng mag-stumble. Ngayon, sino makakatulong mo pag nadapa ka? Diba? Kaya andyan po ang C2S group. Kung gusto nyo mag-join, mamaya marami pong mga C2S leader po na nandito, mga mentor. Mamaya may mga bilog-bilog dyan, pwede kayong mag-join doon. Amen. Pagka wala kayong C2S group, pwede kayong sumama sa akin. Meron rin ako C2S group. Kaso magiging leader kayo pag ako nag-handle sa inyo. Leader agad. Puro trabaho, puro trabaho. Pero sige po, mamaya kung gusto niyo mag-join, meron po dito mga mentor, pwede niyo po silang kausapin. Kung gusto niyo pang mas lumalim sa pananampalataya, kung gusto niyo magpa-mentor kayo kay Bishop, pwede rin. Di ba? Pambira. Nagpo-produce ng pastor yan. Ayun po. Kaya po, ayan eh. Ang sabi po ng Bible sa Hebrews, in Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not neglect our meeting together. Wow! As some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Wow! Kasi papalapit na si Lord. Malapit na dumating ang Panginoon. Kaya po, pangatlong bagay na pumapatay po ng
passion is an unnourished spirit. Ang sabi ng Bible in Matthew 4:4, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po nun, kung yung physical natin pangangatawan, kumakain, di ba? Pag hindi ka kumain, anong mangyayari sa'yo? May hilo ka, pwede ka mahimatay, di ba? Pag kumain, hindi ka kumain na isang araw, hinang-hina ka, di ba? Meron nga dito, isang beses lang, 1 meal lang hindi kumain, halos mahimatay na eh. Maganon ka ba? Di ba, madedrain ka, di ba? Wala kang energy. Tama po. At hindi mo papayagan na hindi ka makakain. Tama? Ganon rin po ang spiritual na buhay. Hindi po pwede na hindi tayo kumakain ng salita ng Panginoong Diyos. Ayun po ang nag-i-energize po sa atin. Yun po ang nagpapalakas po sa isang Kristiyano. The Word of God. Ang salita lamang po ng Panginoon. Kaya kapag hindi ka, alam mo yun, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka nagda-devotion, hindi ka nakikinig ng preaching, natutulog ka lang lagi pag may nagpe-preach, di ba? Lumulutang yung isip mo, di ba? Pag hindi mo inaaral mismo yung salita ng Panginoon, ikaw mismo pambihira, mamamayat yung spiritual na buhay mo, mangangayayat, magiging malnourished. Kaya papatayin yan yung passion mo. At pang-apat na bagay, hindi lang po yung unbalanced schedule, yung unsupported lifestyle, yung undernourished spirit, kahit po yung unresolved conflict, pumapatay rin po ng passion yan. Alam mo yun, ikaw on fire ka sa church. Sino dito na-experience nun? Di ba on fire ka, pagkatapos ng preaching, alam mo yun, parang, grabe Lord, ang tindi mo. Uuwi ka sa inyo, pag uwi mo sa bahay, may away, may conflict, madidrain ka, tama? Tama? Di ba? Kahit sa church, di ba, may kagalit ka, parang tataas ka ng kamay, worship, Pagtingin mo yung kinaiinisan mo sa church, nagtataas rin ng kamay, plastic. Ganon ka, di ba? Hindi ka na maka-worship, Di ba, may galit na Kaya yung unresolved conflict, isa rin po yan, nakakadrain po ng passion. Kaya po, alam niyo po, ang sabi po sa Job chapter 5 verse 2, resentment kills a fool. Wow! And an envy slays the simple. Ano po ang Tagalog na resentment? Sama ng loob. Sama ng loob. Kaya po yung resentment and envy, yan po ay passion, killing emotion. Wow. Amen? Pumapatay po. Kaya po, wag mong hayaang may sama ng loob ka. Ang sabi rin ng Bible, in Job chapter 18 verse 4, you are only hurting yourself with, ano po? Anger. Kaya pag puro galit, pambihira, mamamatay yung passion mo, yung pag-ibig mo sa Diyos, hindi, mahirap Hindi, ang hirap intindihin nun na minamahal mo ang Diyos, tapos galit ka sa kapwa mo. Mahirap intindihin yun. Parang hindi siya magmamatch, parang ironic siya. Kaya sabi dyan, sinasaktan lang natin ang sarili natin pag puro galit yung puso. At ang sabi rin po sa Romans chapter 12 verse 17 to 21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Hindi mo na kailangan gumante. Ang sabi ni Lord, sabi niya, the vengeance is mine. Ako bahala magtanggol sa'yo. Hindi mo na kailangan pagtanggol sarili mo at patunayan mo na mali siya at tama ka. Ako na bahala dyan. Amen? Ang sabi dito, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Pambihira, yung kaaway mo daw, ilibre mo pa ng sangyupsal. Sabi dyan, if he is thirsty, give him something to drink. Painumin mo pa. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen?
Ang sabi rin po ng Bible, diba sabi ni Lord hindi ka pwede mag-alay sa Kanya at sumamba sa Kanya na may, alam mo, may sama ka, may resentment ka sa kapwa mo. Ang sabi po ng Bible, hindi ko na lang po nalagay dyan. Sabi ni Lord, pag may kaaway ka, may kagalit ka na kapatiran mo, bago ka sumamba sa akin, harapin mo muna siya. Makipag-reconcile ka sa Kanya. At pagkatapos doon, bumalik ka sa akin, tsaka may offer yung handog mo. That's it. Hindi pala pwede na mahal mo si Lord at meron kang resentment sa kapwa mo. Kasi kung iniibig mo ang Panginoon, iibigin mo rin yung kapwa mo. Kahit sino pa siya. Amen ba doon? Amen ba doon? Kaya po, number 5 na passion killing, mga passion killer po is an unused talent. Kapag yung talento na hindi nagagamit sa Panginoon, that will kill your passion also. Ang sabi po ng Bible in 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you has been blessed with one of God's many wonderful gifts. Sabi dyan, each of you, lahat po tayo, has been blessed with one of God's many wonderful gifts to be used in the service of others. So use your gifts, well. Lahat po tayo, binayayaan po ng Panginoon ng gift, ng skills, ng talent para magamit sa Kanya. Ngayon, pag hindi po nagamit, pambihira, mabuburo, mabubulok, at papatayin niya yung passion mo. Kaya po, sabi ko nga kanina di ba? Sabi natin kanina that God is not satisfied doon sa sinasabi lang natin na tinatanggap natin siya. Ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo sa Kanya. Magamit yung buhay natin para sa kaluwalhatian niya. Do you agree, church? Do you agree? Yun po ang gustong mangyari po ng Panginoon sa buhay po natin. But sometimes, some of us, nakakalimutan na natin yun. We're so busy building our dreams. We're so busy building our own career. At nakakalimutan na natin ibigay yung karapat-dapat para sa Panginoon. Kaya po, alam niyo po, it is dangerous na alam mo yung gospel, pero hindi mo ginagawa. Gusto ko pa maging malinaw sa inyo dito. Ito tingin po kayo dito lahat. Ang pagkakalalim po sa Panginoon ay hindi nasusukat sa dami mo nang alam na Bible verse. Hindi po doon nasusukat. Ang lalim mo sa Panginoon, hindi po yan nasusukat sa, alam mo yun, doon sa kaya mo makipag-debate. Hindi po ganun. Ang lalim po sa Panginoon, alam nyo kung saan nasusukat? Sa pagsunod mo sa salita ng Panginoon. Sa pagsunod sa salita ng Panginoon, doon po yan nasusukat. Aanin mo, alam mo lahat. Marunong ka mag-Hebrew, marunong ka mag-Greek, ang tagal mo na sa church, pero yung salita ng Panginoon, hindi mo nasusunod. Dito lang yun, head knowledge lang. Hindi bumababa dito. Kaya mabuti pa na hindi ka masyadong magaling mag-memorize. Ang importante, marunong kang sumunod sa Panginoon. Amen po. Kaya po, ang sabi po ng Bible, alam niyo po ba na kapag hindi natin ginawa ang para sa Panginoon, nagkakasala tayo. Ang sabi po sa James chapter 4 ba to? Tama po. 4 verse 17, to him who knoweth to do good and doeth it not, it is sin. Ang sino man sa atin nakakaalam ng dapat natin gawin pero hindi natin ginagawa para sa Panginoon ay nagkakasala. Alam mo na dapat mong paglingkuran ng Panginoon pero hindi mo pa rin ginagawa. Pambira, nasasaktan ng Diyos. Meron kang skill, meron kang talent na binigay sa iyo si Lord. Meron kang talino na binigay sa iyo si Lord, tas hindi mo nagamit, pambihira. Papatayin yan yung passion mo. And alam niyo po, gusto ko po kayong tanungin ngayon, where is God in the middle of all the things that you do? Sa sobrang raming mong kinabibisihan, nasaan ang Panginoon? Nasaan ang Diyos? Where is God in the middle of all the things that you do? Be honest, nasaan ang Panginoon? Hindi po ako galit Nasaan si Lord?
Alam niyo po, way back 2015, hindi ko matandaan kung 2015 o 16 eh. Pero naka-attend po ako ng camp, youth camp po nun. Bata pa po ako nun. Meron po isang pastor na nag-share about passion. At ang sabi niya, ang passion daw po ay mahahalin tulad sa isang espada. Eto, espada. Isang espada, mahahalin tulad daw ang passion sa isang espada. Ang tanong niya, tanongin nyo, bakit espada, hindi kutsilyo? Ano po bang kaibahan ng kutsilyo, ng kitchen knife, ayun na lang, sa espada? Anyone? Guess. Mahaba? Ano pa? Double-edged. Dalawa, magkabilang talim. Alam niyo po yung passion, ganun rin. Yung passion, pwede mo, dalawang talim niya eh. It can make you or break you. Kasi pwede mong gamitin yung passion mo sa Diyos at pwede mong gamitin ang passion mo sa kasamaan. Kung hindi man sa kasamaan, sa kamunduhan, kasamaan pa rin yun. Sa sarili mo lang. Kaya yung passion, alam niyo po, sa totoo lang, baka sabihin niyo, hindi ako passionate eh. Wala, ano lang ako, neutral. Hindi po. Lahat po tayo passionate. Hindi nga lang lahat passionate sa Diyos. Totoo ba? Lahat tayo passionate, sa totoo lang eh. Hindi lang lahat passionate kay Lord. Dalawa lang pagpipiliin mo. Passionate ka kay Lord o passionate ka kay Satan. At alam niyo po, paano ba malalaman na kung saan ka passionate? Tanungin niyo ako, paano ba malalaman kung saan ka passionate? Tignan mo YouTube history mo. Tignan mo yung credit card mo. Hanapin mo, tanongin mo sa sarili mo, saan ko ba ine-invest ng madalas na oras ko? Iba sa atin, sobrang passionate sa Facebook. Sobrang passionate sa Instagram, sa TikTok. Diba? Pag-worship kay Lord, ganyan lang eh. I worship you. Pero pag TikTok talagang, diba? Sana nun. Pamira, maybe this. Diba talaga? Nakakatawa pero po, alam niyo po, at the same time, nakakalungkot po. Marami sa atin, mas passionate pa sa politiko na ine-endorso niya. Hindi po masama yun. Kung may preference ka talaga. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, minsan meron dito, mas marami pang, alam mo yun, mas marami pang pinopost siya na good things about doon sa, sa politiko na gusto niya kaysa kay Lord eh. Mas sikat pa yun, mas gusto pa niya ipagsigawan nyo kaysa si Lord sa social media. Ikaw ba yun? Minsan si Lord pa kinakahiya. Minsan mas passionate ka ba doon sa K-pop na crush mo? Di ba? Si Jungkook. Si Ongbak. Hindi K-pop yun, sir. Hindi K-pop yun. Martial artist yun eh. But, di ba, isipin niyo po, lahat tayo passionate. Hindi lang lahat passionate kay Lord. Sa totoo lang, we do not have an issue with commitment. We have an issue with commitment to God. Kasi, all of us, lahat tayo committed eh. Hindi lang lahat sa Diyos. Wala naman talaga tayong issue sa commitment eh. May issue lang tayo sa commitment kay Lord. Minsan pag magko-commit sa trabaho, okay lang. Pero sa Panginoon, hindi. Sa trabaho hanggang mamatay eh. Diba? Kahit mag-OT yan. Pero pag sa church, mag-OT lang ng 5 minutes yung pastor, galit na eh. Ang tagal ni pastor. Ang tagal mag-preach. Gutom na ako.
Kaya po, where is God in the middle of all the things that you do? We are so busy building our own dreams, reaching our own goals, and we neglect the place of God in our life. Kaya alam niyo po, walang saysay yung galing mo kung hindi mo papagamit sa Panginoon. Because the greatest ability is availability. Ano kung magaling ka? Ano kung maganda ka? Kung ano kung pogi ka? Kung ano kung mayaman ka? Nagagamit ba sa kaharian ng Diyos? Kasi lahat ng meron tayo, temporary lang. Kaya kung hindi mo gagamitin yan sa Panginoon, sayang lang rin naman. Kasi pagkatapos ng buhay, wala na yan. Pero pag ginamit mo sa Panginoon, lahat yan kagamit-gamit. Kasi alam po natin na ang bagay ng Panginoon, pag sa Panginoon, eternal. At gusto ko pong maging honest sa inyo dito. Paulit-ulit ako dito Pasensya na, medyo kargado lang ako kasi 2 linggo ako hindi nakapag-preach 2 linggo kaya hindi pwedeng pinapatagal ako hindi nagpipreach Alam niyo po, sino po dito naniniwala na babalik si Jesus? Diba? Yan po ang aral po ng Bible Alam natin na babalik si Lord. Eto tanong ngayon. Alam mo palang babalik sa Lord anong ginagawa mo? Alam mo palang babalik si Lord, anong ginagawa mo ngayon? Paano pag bumalik si Lord? Anong maihaharap mo sa Diyos? Paano ka naglingkod? Paano mo tinakbo yung pagkakristyano mo? Paano ka sumamba? Paano ka magbigay? Paano mo ba inalay yung buhay mo sa Panginoon? Alam mo pala na babalik si Lord Pag bumalik si Lord, hindi natin alam. Sooner or later, pwedeng mamaya. Pwede ngayon, in just one snap. Pwede bumalik si Lord anytime. Ngayon, pag bumalik si Lord, ano ang maihaharap mo sa Kanya? That's why, church, ang buhay ng Kristiyano, kailangan sineseryoso. Kailangan productive tayo. Kailangan passionate po tayo. Amen po. Kaya, pang-anim, na pumapatay po ng passion is an unconfessed sin. Kapag hindi mo ina-acknowledge yung kasalanan na meron ka, kapag naging norm na lang sa'yo yung kasalanan na meron ka, kasi ang nasa isip mo, ginagawa rin naman ng mundo, okay lang yun. Okay lang ako mag-party, okay lang ako uminom, okay lang ako magsalita na kung ano-ano, okay lang ang buhay ko ganito kasi ginagawa lang rin naman nila. Hindi mo na in-acknowledge na kasalanan yun. It is deadly. Killer po ng passion yan. Kaya po sa Psalms 38 verse 4 to 6, 4 and 6, my guilt, sabi niya, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Mabigat ang kasalanan. Ang sabi dito, I am bowed down and I am brought low. That's why Scripture is very clear that those who know God do not continue a lifestyle of unrepentant life. Very clear po ang Bible doon. Ang tumanggap po sa Panginoon ay, alam mo yun, nagpapabago sa Diyos. And, alam niyo po, kapag hindi natin in-acknowledge yung kasalanan, pag hindi ka naging repentant sa Panginoon, mahirap. Alam niyo po, di ba, ano po ba ang kasalanan na hindi pinapatawad ng Diyos? Sasabihin natin, blasphemy. Pero may isa pa. Ang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos ay yung kasalanang hindi hinihingi ng tawad. Kaya hindi pwede na sasabihin mo, kung may narinig man kayo, sasabihin sa inyo, pinapatawad ka ni Lord kahit hindi mo nahingi ng sorry yan. Hindi. Ang Panginoon, oo, love. Si Lord mapagmahal, pero God is also just. Kailangan mo hingi ng tawad sa Kanya. Acknowledge mo, Lord, patawad po. I-acknowledge mo yung kasalanan mo sa harapan ng Panginoon. I-confess mo kay Lord. Amen po. Kasi hindi pwede na casualin mo lang si Lord. Hindi pwedeng casualin mo lang si Lord. Halimbawa na lang, di ba? Halimbawa, mayroon kang kasalanan na nagawa. Halimbawa, sa asawa mo. May nagawa kang kasalanan. Di ba?
Halimbawa lang, halimbawa lang ha, hindi po to totoo, baka magalit yung mga asawa babae. Kunyari lang. Nung nagkasala ka, hindi ka nag-sorry. Tapos nung hindi ka nag-sorry, humarap ka sa asawa mo na parang wala lang. Hindi yakap-yakap mo. Ano magiging feeling nung taong nagawan mo ng kasalanan? Feeling close to. Okay na tayo? Hindi, kailangan mo i-confess yun. Kailangan mo i-acknowledge yun. Amen? Kaya kung meron man sa atin ngayon, kung meron man unconfessed sin, para maging passionate ka pala, yan pala yung pumapatay sa passion natin kay Lord. You have to be honest with the Lord. You have to be honest. The Lord, makasalanan ako. Nagkamali ako, Panginoon. Kasi hindi ka maayos hanggat hindi mo inaamin. Wow. Ulitin ko ha. Ganda nun. Hindi ka maayos hanggat hindi mo inaamin. Kaya ang sabi ng Bible, ito naman ang good news. In 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, God, can be trusted to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen? If we confess, ano po? Ang Panginoon po, pag humarap tayo sa Kanya, nag-sorry tayo sa Kanya, hindi ka pagdadamutan ng Panginoon ng kapatawaran. Papalapit ka pa lang sa Panginoon. Magsusorry ka pa lang kay Lord. Tumatakbo na siya. Papalapit sa'yo, handa kang yakapin. Ganon kabuti si Lord. And number 7, ito matindi. Pumapatay sa passion. Para sa akin, ito pinakamatindi. Unsure purpose. Unclear purpose. Kapag hindi malinaw sa'yo yung purpose mo, papatayin yung passion mo. Kasi hindi malinaw sa'yo kung bakit ka naglilingkod in the first place. Hindi malinaw sa'yo kung bakit ka sumasamba in the first place. And people who haven't discovered their purpose have no passion in serving God. Kaya kung tatanungin mo ako, kung meron man mga tao, kaya meron mga tao na hindi passionate sa Panginoon kasi hindi pa nila alam yung purpose ni Lord sa kanila. Kaya kung merong mga tao na hindi nagpapatuloy na maglingkod sa Panginoon, maybe hindi nila alam yung purpose nila. And kung hindi mo alam purpose mo, ito purpose ng tao. Ito purpose ng creation ni Lord. Ang purpose natin, our supreme purpose is to glorify God. Ikaw at ako, this is our supreme purpose. It is to glorify God. That's our purpose. Ngayon, kapag lumihis ka doon, pambira, hindi mo maiintindihan. Hindi mo maintindihan ang purpose ng buhay at hindi ka magpapatuloy. Kaya siguro kung maintindihan natin to, kung intindihan natin to ng maigi, di ba sabi ko kanina, para mag-move forward ka, ang magpo-fuel sa'yo yung passion. At titignan natin, kung meron man magpo-fuel pa sa passion, yung purpose yun eh. Yung purpose yun. Siya yung bottom line. Siya yung pinaka-heart. Yung purpose. Kaya po, purpose gives birth to hope and instills the passion to act. Yung purpose po, yung nagpapaanak, ano po? Yung nag-give birth doon sa passion mo. Yung nag-i-instill ng passion para sa atin na magpatuloy para sa Panginoon. Kaya kung naiintindihan yung purpose, may passion. Passionate. Kaya tanong ko sa iyo, sa bawat isa po sa atin, have you discovered your purpose? Kung na-discover mo na, are you living in it? Are you living it? Church, isinasabuhay mo ba yung purpose ni Lord sa'yo? Kaya malinaw sa atin, no? Napaka-importante ng purpose. Wow. Kailangan alam mo kung bakit ka naglilingkod. It's not what you do that makes your life, successful. It's not what you do. Kundi, why do you do it? Hindi sa what, nasa why. Bakit mo ginagawa? Walang saysay kung great yung ginagawa mo kung hindi mo alam kung kanino. Kaya dapat alam mo kung kanino mo ginagawa.
Amen po ba doon? Kaya ang sabi po ng Romans chapter 12 verse 11, never be lacking, ang sabi po ni Paul, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sabi dyan, no? Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ang sabi ni Paul, wag daw po tayong mawawalan ng energy, ng enthusiasm to serve the Lord. And wag tayong mawawalan ng intense desire or passion, feeling to serve the Lord. Never be lacking in zeal. Wow. Kaya po yun yung 7 passion killers sa buhay po natin. Dapat pala na gano'n tayo, no? Raise your hand. Diba? Kung ano, gano'n, no? Kaya doon sa 7 yun, isa ka ba doon? Doon sa 7 pinag-aralan natin, na-experience mo ba yun? Maari ikaw yun, no? Kaya kinakausap tayo ng Panginoon, eh. Kung meron man yun, get rid of that. Talagang ayawan na natin yung bagay na yun at simulan nating sumunod sa Panginoon. Ngayong naintindihan natin, ayun po yun eh. Kailangan natin magpa-transform sa Panginoon. Kaya po, hinighlight ko po yan, zeal and fervor. What does it mean? Zeal, it means great energy or enthusiasm. And fervor, it means intense passion, intense and passionate feeling. Ayan po yung tinuturo ni Paul sa atin. Huwag mong hayaan na mawala yung zeal, yung passion, yung spiritual fervor mo sa Panginoon. At hindi lang yan. Let me highlight the word keep. Kasi alam ni Paul na maaari na bumitaw tayo dahil sa hinaharap natin sa buhay. Kaya sinasabi dyan, keep. Ang ibig sabihin po nito, it's not automatic. Hindi automatic na passionate ka sa umpisa, magiging passionate ka sa dulo. You have to maintain it. Kailangan mo ng discipline. Amen po? Kailangan mo ng discipline. It's not automatic. Kailangan mo ng urgency sa puso mo na pipiliin mo na gawin yung bagay na yon. Kaya, kung iintindihan po natin, kapag passionate tayo, yun ang gusto ni Lord. At kung meron man pong mga senyales na passionate ang isang tao, alam niyo po ang senyales kapag passionate ang isang tao, unang-una, ang passionate na tao, obvious yan. Nakita na ba kayo ng mga ganun na tao? Yung talagang on fire. Yung hindi pa nagsasalita, makita mo pa lang, di ba? Parang, tindi na ito may aura. Ba, ramdam ko yung anointing Yung mga passionate na tao. Di ba, alam mo yung sobrang sipag. Ganun po siya. Obvious. Tignan mo yung katabi mo. Obvious ba yan? O obvious na passionless? Kapag passionate ka, obvious. At hindi lang yon, ang sign na passionate ang tao, excited siya. Excited siya. Tignan mo yung katabi mo kung excited. Di ba? Yung hindi yan magpapalit sa gawain ng Panginoon. Huwag na pumalakpak yung late. Huwag na pumalakpak yung late. Joke lang. Excited siya. Ay, hindi siya papapigil. Alam niyo po, naalala ko yung story po ni Mang Delpin tsaka ni Aling Kika, yung family nila. Alam niyo po, sila, Mang Delpin po, may kapitbahay sila. Sila Aling Josie. Sabi ni Aling Josie, pambihira. Grabe sila, Mang Delpin. Sobrang passionate. Mga born again na ata yan eh. Grabe. Kasi naririnig, dahil katabi nila ng bahay, naririnig nila si Aling Kika, umagang-umaga, sumisigaw. 9:30 pa lang, sumisigaw na. Mga anak, magbihis na kayo, magsiligo na kayo. Madaling-madali, nagkukumahog. Sila Mang Delpin talagang excited. Yun yung nakikita ni Aling Josie. Grabe itong mga to. Napaka-intense, napaka-passionate. 9:30 pa lang ng umaga, sobrang excited na. Kinukwento ni Aling Josie kasi nakiusap niya yung pastor eh.
Sabi ng pastor, Aling Josie, alas 8 kasi yung service, 9:30 na yun eh. Patapos na, kaya nagmamadali sila. Akala, passionate eh, late lang pala. Patapos na yung service. Kaya po yung taong passionate, excited yan. Hindi yan nagpapalate. Kaya kung gusto mo maging passionate, huwag kang magpalate. Kasi alam mo yun, every seconds, every minutes, count. Alam mo yung bawat segundo ng buhay mo sa pagsamba mo sa Panginoon, napaka-importante. Wow. Amen po. And kapag, alam niyo po, pangatlong sign, kapag passionate ka, hindi mo namamalayan yung oras. Di ba? Yung, paano ba nasabi yun? Di ba? Sino dito yung mga mag-aasawa na? Di ba? Naalala mo ba yung unang-una mo pa siyang nililigawan? Dahil may magkasama kayo sa luneta, habang pinapanood niyo yung mga bituin sa langit. Di ba? Hawak-hawak ang kanyang kamay. Di ba? O kung hindi man sa luneta, sa Balintawak. Di ba? Sa People's Park. Ang bira, oh. Sa Family Park. Oh, yan. Di ba? Hindi mo namamalayan yung oras eh. Kasi in love ka, passionate ka sa pagmamahal mo sa Kanya. Di ba? Tapos magugulat ka. Alauna na, uwi ka na. Sana tumigil ang oras. Diba? May magaganong kape eh, di ba? Kilig na kilig si nanay, oh. Ang bira, oh. Naalala niyo yung mga uling sandali, no? Kapag passionate ka, hindi mo namamalayan. Di ba? Yung service, di ba? Hindi mo namamalayan. Ako po, sobrang passionate ko mag-preach. Hindi ko na alam, late na na. Sobrang, na ako, overtime na. Kasi passionate po ako eh. May excuse pa, no? Nakakuha pa na excuse, no? Pagpasensyahan niyo na ako, medyo mahaba kasi passionate lang po ako. Passionate lang. Kaya po, ganun po eh. Pag passionate tayo, hindi ka magko-complain. Ang mga passionate na tao, hindi yan nagko-complain. Ang mga passionate na tao, hindi yan nag-hesitate. Yung mga passionate na tao, kahit hindi mo pasalamatan yan, kahit hindi mo na-acknowledge yung ginagawa niya, kahit hindi mo siya pinupuri, dahil alam niya na para sa Panginoon, maglilingkod yan. Amen? Wow. Kahit na walang balik yan, kahit na walang ganansa sa ministry, kahit walang ganansa sa paglilingkod, kaya naglilingkod yan kasi alam niya na mahal niya ang Panginoon at passionate niya sa pag-ibig niya sa Lord. Ayun po ang taong passionate. At hindi lang yon. Kapag passionate ka, there's no such thing as the word nakakapagod. Walang word na nakakasawa. Wow. Kaya yung salitang nakakapagod, para sa mga passionless lang yon. Correct. Amen. Kasi kung alam mo kung kanino ka naglilingkod, magiging passionate ka because alam po natin that the God that we serve is a passionate God. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, nauna siya maging passionate sa atin. Amen po. And God wants you to live passionately. God wants you to live a passionate life. Amen po. At mabilis lang po ako, patapos na po ako. Meron lang po akong 6 na puntos pa. Mabilis na sa 6 eh, no? Mabilis lang, sorry po, babasadahan lang natin. What are the importance of passion sa buhay po natin? Unang-una po, it is the first step to any conquest. You won't grow as a Christian without passion. Kaya kung gusto mong lumago sa buhay mo na pagka-Kristyano, kailangan mo ng passion. Yan ang importansya niyan, yan ang benepisyo niyan. Unang step yan doon sa conquest, doon sa purpose ni Lord sa'yo. Amen? Amen. Pangalawang bagay, it activates potential. Because there is more to experience with God and for God. Kapag passionate ka, di ba hindi ka papapigil? Lahat ng limitasyon gagawin mo kahit limitless para sa'yo. Di ba? Hindi ka papapigil eh. Ngayon, pag hindi ka nagpapapigil, unti-unti, nakikita mo, yung potential mo lumalabas. Di ba, hindi ka papayag eh, na sasabihin mo,
passionate ako eh. Kaso hindi ako magaling. Hindi ako magaling magsalita. Hindi ako magaling mag-share ng gospel. Hindi ako magaling mag-isip. Pero habang ginagawa mo yon, lumalabas yung potential, binibigay ng Panginoon yun. Kaya po marami po talaga mga talented people sa church lang gagaling eh. Marami po mga singer ngayon, mga artist ngayon, mga galing sa church. Mga galing sa church kasi si Lord lang talaga yung nagbibigay nung passion, at kapag nagawa mo yon, it reveals your potential. And ano pa? Pangatlong bagay, it establishes and maintains our priorities. Kapag passionate ka, alam mo yun, nabibigyan mo ng prioridad yung kailangan gawin. Ginigising ka niyan. Ano po? Yan yung nagbibigay ng urgency sa'yo, ng excitement sa'yo. Nai-align yung priorities mo. Ang ganda, no? Pag passionate ka, no? Naayos pala buhay. Ano po? No po? Tama, no? Amen ba doon? At kapag passionate ka, it makes the impossible happen. Yung mga bagay na imposible, nagiging posible. Pansinin nyo, kahit sa Bible, di ba? Walang passionate na mga character sa Bible na pinabayaan ng Diyos. Yung mga passionate, like Noah, David, di ba? Sila Gideon, sila Paul, yung mga disciples ni Lord, ni Jesus, di ba? Yung mga characters sa Old Testament and New Testament, pambihira. Lahat sila naging passionate kay Lord. At nung naging passionate sila kay Lord, pambihira. Yung mga imposible, naging posible. Yung mga pambihirang bagay nangyari. Amen po. Kaya, when you're passionate, it makes the impossible happen. At hindi lang po yun, it is a spiritual protection. Yung passion mo po, proteksyonan ka niyan. Kasi yung mga passionate para kay Lord, hindi niya hinahayaan. Yung mga passionate na naglilingkod kay Lord, hindi pinapabayaan ng Diyos at pinagpapala pa niya. Diba? Imagine David. Sobrang passionate ni David eh. Isa po siya sa hinahangaan ko sa Bible. Pambihira oh. Si Goliath, ang laki-laki. 9 foot. Si David, ilang taon pa lang si David noon? 13 years old. Lalabanan mo, isang bihasang kawal ng, di ba, isang bihasang kawal, napakalaki. Sanay sa lahat ng uri ng pakikipaglaban, lalabanan niya. Eh dahil passionate siya kay Lord. Di ba? Passionate siya kay Lord. Ang sabi pa ni Saul sa kanya, ang sabi ni Saul, ni Haring Saul, sabi, David, suotin mo to. Di ba, naalala nyo, pinagsusuot pa siya ng armor eh. Naalala nyo po? Di ba, pinagsusuot pa siya ng armor eh. Suotin mo to, kailangan mo to sa laban nyo. Hindi, sabi ni David, hindi ko kailangan yan. Kasama ko ang Diyos. Ano nangyari? Hindi siya pinabayaan ng Lord, di ba? Hindi siya pinabayaan ng Diyos, ganunin po tayo. Kapag passionate ka kay Lord, hindi ka niya papabayaan. It's your spiritual protection. At pang-anim, last, passion, it influences the life of others and changes them. Kapag passionate ka, may influence pala sa kapwa mo at nababago rin sila dahil sa passion mo. Because passion is a spark, a catalyst for other people to engage with God. And passion, true passion, ito pa isang sign. True passion is contagious. Ang totoong passion, nakakahawa. Nakakahawa. Kaya kung gusto mo maging passionate, you have to associate yourself sa mga passionate people. Ulitin ko ha. For you to be passionate, you have to associate yourself sa mga taong passionate rin. Kaya po ako, madalas po ako makipag-fellowship sa mga pastor kasi gusto ko matuto sa kanila kasi alam ko na, alam mo yon, kasi alam ko na mahawaan ako ng apoy nila. Kaya sumama kayo sa mga passionate people. Sumama kayo sa mga leaders. Dumikit kayo sa pastor. Kay bishop, dumikit kayo.
Kasi may hirapan kayong maging passionate kung hindi kayo didikit sa mga passionate na tao. At alam niyo po, yung passionate na tao, hindi yan didikit sa negative people. Kapag dumikit ka sa puro nega, magiging negatron ka rin. Diba? Puro na lang negative, negative. Buhay mo, puro negative na eh. Lagi ka na lang malungkot. Ikaw naman, oo nga, oo nga, oo nga. Para ka ng baka eh. Baka kalabaw. Oo nga, ganun eh. Magiging negative na buhay mo. Lagi ka na lang malungkot. Lagi ka na lang, ano ba yan? Ano ba yan? Lagi negative na lang. Kaya sumama ka sa mga taong magpapalakas sa'yo. Sumama ka sa mga taong laging excited. Amen po? Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Woo. Kasi alam natin, kapag dumikit tayo sa mga negative people, sisip-sipin yan yung passion mo. Kaya dumikit ka sa mga passionate people kasi bubugahan ka niyan ng passion. Diba? Because true passion moves people. Wow. It's contagious and it moves people. Kaya po, alam niyo po, napaka-importante po ng passion sa ating mga Christians. Kasi po, siguro kung meron man pong mare-represent po yung passion, ayun po yung apoy. Ano po? Apoy sa buhay po natin. Kaya kailangan mong maapoyan. Kailangan mong maging passionate. Alam niyo po, habang parami ng parami, yung mga Kristiyano na nanlalamig sa Panginoon, sana ikaw painit ka ng painit. Habang maraming Kristiyano ang tumatalikod sa Panginoong Diyos, habang maraming Kristiyano ang nagbabackslide, nanlalamig sa Panginoon, sana ikaw nananatili kang nag-iinit sa Diyos. At sana gumagawa tayo ng paraan para maapuyan rin sila. Sana gumagawa tayo ng paraan para mainitan rin sila. Kaya po, ang sabi po ng book ng A Blaze for Christ, ang sabi dito, passionless Christianity will not put out the fires of hell. Ang passionless na church, walang magagawa yan. Ang sabi pa dito, a passionless leader will never set the people ablaze for Christ. Until we are ablaze, we cannot speak to the hearts of our people. Kaya po, kailangan, bago natin ma-reach yung mga tao papunta sa Panginoon, you have to be passionate. Kailangan ikaw, nakikita sa'yo yung passion, nakikita sa'yo yung excitement. Kasi, tignan nyo na maigi ha, come to think of it. I-share mo yung gospel, sasabihin mo sa kaibigan mo, alam mo, kay Lord, may kapayapaan, may buhay, may pagpapala, tapos ikaw malungkot ka. Parang araw-araw, Biyernes Santo. Lagi kang problemado, lagi kang negative, hindi ka excited. Sasabihin nung kakausapin mo, bakit ikaw ganyan? Di ba? Kaya kailangan yung mga Christians, para po tayo, makapenetrate po tayo sa lahat na makakasalamuhan natin, you have to be passionate. Kailangan laging may galak sa paglilingkod sa Panginoon, sa buhay natin. Laging may saya, laging nakangiti. Amen ba doon? Papasok ka pa lang sa church, nakangiti ka na. Di ba? Excited ka na. Gigising ka pala sa umaga, masaya ka na. Amen? Amen? Habang nakikinig ka ng preaching, masaya ka. Kasi excited ka sa word ni Lord. That's what passionate people is. May saya. Kaya wag po kayong mawiwirduhan sa akin kasi lagi ako nakangiti. Passionate lang. Kaya kung meron mga tao dito lagi nakangiti, passionate lang. At alam niyo po ba, pag passionate ka, isa pa, hindi kasama sa pointers. Hindi ko alam kung biblical to, hindi. Pero pag passionate ka, pumupogi ka. Kasi lagi kang masaya eh. Di ba? Pag nakita niyo itsura ko dati, masasabi niyo buhay ang Diyos. Di ba? Tingnan niyo yung mga picture niyo dati bago kayo naging Christian. Masasabi niyo buhay ang Diyos. Amen po. Kaya, di ba, tingnan niyo, simula na naging Christian yan, pumogi, gumanda. Naging masaya ang buhay. Sino magsasabi dito na simula na naging Christian ako, sumaya buhay ko? Di ba? Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Kaya po,
Let me end with this verse in Colossians chapter 3, verse 23. Put your heart and soul into every activity you do, as though you are doing it for the Lord Himself and not merely for others. Kaya tayo passionate kasi meron tayong passionate na Diyos. Kasi si Lord, alam niyo po, passionate siya even to the point of death. Namatay siya dahil mahal ka ni Lord. Namatay siya dahil may passionate na heart siya para sa'yo. That's how passionate our God is. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. Amen. Kaya tayo passionate. Kasi may passionate na tatay tayo sa langit. Kaya passionate rin yung mga anak niya. Why don't we all pray? Let's bow our heads. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Lord, salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo po kami to be passionate, Panginoon, for you. Lord, if any one of us here, Panginoon, maaari po sa buhay po namin, kami po, Panginoon, sa tagal namin paglilingkod sa iyo, nawala yung enthusiasm, nawala yung joy. Panginoon, sa oras po na ito, bring back the passion in our hearts. Bring back the fire in our hearts, oh God, sa oras po na ito. And church, maybe you're here, but your heart is not passionate for Him anymore. Naging ritual na lang, naging routine na lang, naging every Sunday na lang yung pagiging Kristiyano mo. In fact, many of us here magsasabi na I am serving the Lord, but my heart is not in it. Marami magsasabi dito na maaari naglilingkod ka na malayo ang puso mo sa Panginoon. Kaya po, church, kahit gaano man katindi yung struggle that you face, huwag mong hayaan na yung passion mo mag-fade. Allow that passion to be greater than that obstacle. And we need that passion back. Do not leave God out of the equation because God deserves your best. God deserves your best. Wow. Maybe kaya hindi ka na passionate kay Lord anymore because you have forgotten how passionate God is about you. Kaya po, the more you understand how God is passionate about you, the more passionate you're going to get about God. Kaya po, kung meron man magiging source na inspiration natin to be passionate, walang iba po yun kundi si Lord. Tignan natin kung anong ginawa ng Panginoong Diyos sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya. Minahal ka niya even to the point of death. Minahal ka niya kahit na nasaktan siya, kahit na pinahirapan siya, kahit alam niya na may papako siya sa krus, kahit na alam niya na paparusahan siya sa pinaka malalang parusa na ginawa ng humankind, pinaka nakakahiya na parusa. Pero tinanggap niya yon kahit hindi siya nagkasala, kahit na malinis siya, dahil mahal ka ng Diyos. Ganon ka passionate si Lord sa'yo.